Sa kauna-unahang pagkakataon mga tol, nasampahan ng kasong cyber libel itong sina Senador Rodante Marcoleta at Alan Peter Cayetano. Sino po ang nagsampa ng libel sa kanila? Si dating Senador Antonio Trillanes. Siyempre kasama po dyan sa mga inireklamo ni Trillanes sa Prosecutor's Office, yung mga marites. Ito po ay may kaugnayan doon po sa bogus hearing na isinagawa po ng grupo nitong sina Marcoleta noong hindi ko matandaan ang petsa. Pero yan po kasi ay nagdulot ng sa pangunawa ni dating Senador Trillanes ay wala na po silang parliamentary immunity sapagkat ginawa po nitong sina Marcoleta at Cayetano ang bogus hearing na yan nang hindi na po sila ang opisyal na mga pinuno o membro ng Blue Ribbon Committee kasi noong June 3, 2026 ay lahat po ng posisyon sa Senado kasama po yung pinamumunuan ni Pia Cayetano na Blue Ribbon Committee at saka yung subcommittee nito na pinamumunuan naman ni Rodante Marcoleta ay binakante na po, no? Kaya yung kanila pong ginawang hearing after that, I believe Thursday po yun hindi ko lang matandaan yung petsa, ay wala na pong visa, no? Yun po ay isang bogus hearing kung tawagin nga po ng majority noon na pinamumunuan na nito pong si ngayon ay Senate President Sherwin Gatchalian. Pakinggan po ninyo ang naging pahayag ni dating Senador Antonio Trillanes kaugnay po ng pagkakaso na yan mga tol. Ngayon pong araw na ito, ako po ay nag-file ng cyber libel case again doon sa 18 bodyguards, no? Pero this time sinama ko sina Cayetano at Marcoleta. Ito ay ukol doon sa kanilang rogue Blue Ribbon Committee hearing na ginawa nila at because of that wala silang parliamentary immunity. So yun kaugnay niyan mga tol, bali dalawang tsuri po ang nakikita at napapanood po natin na sinasabi ng mga abogado dito. Siyempre sa paniniwala po ni dating Senador Antonio Trillanes, yan po ay katulad nung narinig po natin, wala na silang parliamentary immunity. Kasi ang nakalagay po sa ating saligang batas, ang mga pagdinig na isinasagawa po ng mga senador o ang kanilang mga aksyon at pananalita na isinagawa sa loob po ng Senado ay meron po silang tinatawag na parliamentary immunity o hindi mo sila basta-basta pwedeng kasuhan kaugnay ng kanilang trabaho. Yan po yung paniniwala ng isang abogado mula po sa University of the Philippines na kahit daw po yan ay ginawa ni na Marcoleta noong hearing na yon na tinatawag pong bogus, ay maaaring hindi pa rin daw po sila sampahan ng kaso. Pero, syempre, katulad po nung nadinig natin kay dating Senador Trillanes, yan daw po ay hindi naman applicable na kina Rodante Marcoleta at saka kay Alan Peter Cayetano dahil nga po, bogus ang hearing. Malalaman natin yan, kinalaunan kung ano ang magiging resolusyon po dyan ng prosecution at kung ito'y aakit sa korte, kung mapapanagot ba talaga ito pong dalawa. Si Rodante Marcoleta at saka si Alan Peter Cayetano. Inulit nila yung mga kasinungalingan na sinabi nila na nagbigay sila ng mali-maliatang pera sa akin para do sa ICC. Hindi po totoo yun, kaya bawat salita, bawat okasyon na sasabihin nila yung kasinungalingan na yun, magpapile po ako ng kaso sa kanila. Sir, bakit kasama na po yung mga... Dahil nung ginawa nila yung rogue committee hearing na yon, wala silang parliamentary immunity, wala silang authority to do that. So ano yung mga sinabi nila? Di sa first step? Sila yung nag-facilitate nun, yung nag-extract ng mga kasinungalingan na sinabi ng mga 18 bodyguards, no? Kaya, yun. Okay, Sir, bakit pa hindi pwedeng mag-invoke ng parliamentary immunity yung mga senador po? Bukas yun na ba po yung mismo hearing? Yes, mismo kasi nung the day before that, napalitan na si Cayetano. Napalitan na rin si Marcoleta bilang Blue Ribbon Committee hearing. And yet,
Yon, nangyari nga po yun. Naalala ko na yung date. Kasi June 3 ay, yun po ay Wednesday. No? Kung hindi tayo nagkakamali. Kasi Lunes, inaresto itong si Jinggoy Estrada para po sa kasong plunder. And then, sumunod na 2 araw, hindi po pa po pumasok ito pong grupo ni Cayetano, pero bumaligtad po ang isa sa kanila, si Senator Chis Escudero. Kaya noong June 3, nabuo po ang quorum sa bilang po na 12 at nagkaroon ng pagkakataon ito pong grupo ni na Gatchalian na ibakante po lahat ng mga pwesto doon po sa Senado. At June 4, yun na nga po yung bogus hearing nito pong sina Rodante Marcoleta. Ngayon, meron pong interview kay dating Senador Trillanes. Actually, marami siyang naging interview after po ng filing kahapon. Pero unahin po natin yung interview sa kanya ng 1PH. No? Pakinggan po natin at reaksyonan po natin. Ang unang bahagi po kasi nito Welcome back, ay... Senator. Magandang gabi po. Good evening, Senator. Ang unang bahagi po nito ay yung kaugnayan po ng mga alegasyon ng Marites tungkol po sa kanya at yung di umano'y pagtanggap niya daw na binibintang nga po ng mga Marites ng $1,000,000, no? Na isinuhol daw po doon sa ICC. Tinanong po siya rito, ano ba ang nakikita niyang kadahilanan kung bakit po yan ay naratibo ng mga Marites. Yan kasi ay nangyari noong February 24, the day before EDSA anniversary, and thereafter, syempre June 26 February, ay confirmation of charges naman nitong si Rodrigo Duterte. Kaya sa paniniwala po ni Senador Trillanes, ang layunin po nun ay mag-set ng naratibo sa publiko at eventually gagamitin daw po ito ng depensa, yun ang nakikita niya, pabor para kay Rodrigo Duterte at palabasin na walang kredibilidad ang prosecution kasi tumatanggap daw po ito ng suhol. Pakinggan po natin si Trillanes po dito. Bago natin puntahan po yung isinampan yung reklamo kanina, nabanggit din naman dun sa reklamo niyo isang senador na item namin before kayo pumasok sa Zoom, Senator Trillanes. Punta ko lang yung baka meron kayong reaksyon na tila marami talagang sinasabi ngayon ng dating Senate President na controversial at yun nga, napapatulang pati ng Malacanang nag-react tungkol dyan. Ano ba ang tingin nyo dyan na parang akala nila tatahimik na? Nagkamali ako ng pagkakatanda. Ang una pala ay tungkol kay Alan Peter Cayetano. Ngayon mga tol, ito yung sinasabi ko sa inyo kasi marami sa ating mga manunood ang nagsasabi na wag na nating pansinin si Alan Peter Cayetano. Alam niyo meron pong quote si Edmund Burke, no? Na the only way for an evil to triumph is for a good man to do nothing. No? Hindi man yun yung exact words na sinabi ni Edmund Burke, pero yun po ang gusto niyang iparating, no? Na maaaring magtagumpay ang mga masasama kung ang mga mabubuti ay wala pong gagawin. At kaya po natin patuloy na binibigyan ng pansin ang lahat ng mga sinasabi ng mga personalidad na meron pong significant followers sa harapan po ng publiko like Alan Peter Cayetano and mga Dutertes, no? Kasi kung hindi po natin sila papansinin at hindi po natin bibigyan ng tugon yung kanilang mga pinapakalat na maling impormasyon at kasinungalingan, para na rin po tayong yumuko sa kasamaan at hinayaan po na mamayani po sila, no? Kaya kahit masakit man sa ating tenga, kailangan po natin pakinggan para ituwid yung mga panlilinlang na ginagawa po nila sa harapan ng publiko. And that is the essence ng sagot dito, nitong si Trillanes. Pakinggan po ninyo ang kanyang sagot dito, mga tol. After nung maayos yung gulo sa Senado, maingay pa rin po si Senator Alan. Ganito po, no? Yun na lang ang magagawa niya kasi dahil alam niya, no? Tanggap niya na natatanggal siya. Pero ito pong situation,
si Cayetano, kailangan magbantay pa rin yung mga senador sa mayorya dahil ano yan, hindi nauubusan niya ng mga gimmick para gumawa ng gulo at eksena at pigilan primarily yung impeachment trial ni Sara Duterte. Kaya kailangan magbantay pa rin. Yeah. So, dapat magbantay, dapat alisto. Ang payo ng kapatid niya kanina, no, na PTV General Manager ngayon ay tama na, parang sinasabihin niya yung kapatid niya. Yung iba, sinasabi naman ng mga nasa social media, wag daw na masyadong patulan din ng ilang personalities yung bawat sabihin ni Senator Cayetano. Agree ba kayo doon? O yung magbabantay pero at the same time, wag na masyadong patulan? Hindi po, no? Kasi hindi naman titigil yan si Alan kahit di mo yan pansinin. So pag hindi mo siya pansinin, matatalo ka. Kaya ito kanina, yan, finailan ko siya ng kaso ng cyber libel because of the rogue committee hearing. Kasi wala silang parliamentary immunity doon ni Marcoleta doon sa ginawa nila na yon. Tapos yung final ng Tindig Pilipinas doon sa obstruction of justice, yan yung mga consequences nung ginawa niya. Kasi alam niyo to si Cayetano, ilang beses niya ginawa yung mga ganyang gimmick pero walang consequence yan sa kanya. Kaya akala niya ay pwede lang niyang gawin at gawin. No? Kaya ito ngayon, para malagay naman siya sa lugar kahit paminsan sa buhay niya. Okay. Sir, balikan ko po yung sinasabi ninyo na wala kasi siyang parliamentary immunity doon. Kasi di ba ipinupush talaga nila na nung time na yon sila pa rin yung legitimate na Blue Ribbon Committee dahil ang contest nila noon, siya pa rin naman yung Senate President at that time eh. Yung sinasabi niya na yon, hindi naman ibig sabihin na kahit ulit-ulitin niya sabihin magkakatotoo. Hindi po, yan yung kanyang assertion. Pero maliwanag nung June 3 na session, dineclare na all positions vacant. Napakahalaga nung sinabi na yon nitong si Trillanes, na assertion lamang iyon nitong si Cayetano. Kasi alam ninyo mga tol, yung nangyari nung June 3, katulad nga po nung pinapaliwanag dito ni Trillanes, maputol ko lamang, ay isang lehitimong hakbang sa paningin po ng batas. No? Ang presumption of regularity nasa panig ni na Senator ngayon Senate President Wing Gatchalian. Uulitin ko po, hindi po ako abogado, kasi batas na naman ito pong ating mga napag-uusapan. Pero lahat naman po ito ay napakinggan po natin sa mga abogado at nabasa po natin. Kaya maliwanag na doon po sa pagkakataong iyon noong June 3, nakabuo po ng sapat na bilang ang mga senador na ngayon ay majority ng 12. Samantala, ang noon ay majority na 13 ay naging basically 12 na lamang dahil tumalon ito pong si Chis Escudero at dahil nga po nagtatago ito pong si Bato de la Rosa sa bisa po ng warrant of arrest ng ICC at meron na po talagang warrant of arrest na inimplement kay Jingoy Estrada at noon ay nakakulong na. Kaya basically ang nasa tinatawag pong coercive breach ng Senado ay 11 na lamang, no? Yung 11 na lamang na yon, kasama pa po doon si Bato de la Rosa kahit nagtatago siya. Ang inalis sa paniniwala po ng Gatchalian Block ay si Jingoy Estrada dahil nga po ito ay nakakulong na por kasong plunder, no? At kung bibilangin po natin, 23 na lamang sila. Meron pong precedents doon. No, yung 1949 case na jurisprudence kung saan ito nga pong si Abelino at Cuenco ay naglaban sa posisyon po ng Senate presidency. Natalo si Abelino sapagkat pinanigan ng Korte Suprema si Cuenco. At yun nga po ang naging basihan ni Gatchalian. Hindi para mag-elect ng Senate President, kung hindi para ibakante na lamang muna ang lahat ng posisyon including the Senate President. Pero syempre hindi yun matanggap ni Alan Peter Cayetano, kaya nga po nagresulta pa rin doon sa pagkilala niya sa kanyang unang binuong Blue Ribbon Committee at nagdao sila ng June 4 pa rin ng bogus hearing. Pero lahat po ng mga yan ay claim na lamang o assertion nitong si Cayetano.
And nung alam niya na meron ng sapat na bilang dahil marahil nalaman niya na nga talaga na tatalo na ulit itong si Joel Villanueva, mabubuo na yung 13, ang ginawa po ni Cayetano sa huling pagkakataon, nag-file po ito ng petisyon sa Korte Suprema para questionin yung naging aksyon ng Gatchalian Block noong June 3. Pero dahil nga po yan ay parang tapos na usapin na dahil elected na bilang Senate President officially sa bisa ng 13 boto, si Wing Gatchalian, naging moot and academic na yan. Although wala pang desisyon dyan ang Korte Suprema. Pero maraming naniniwala na yan ay idedeklara ng Korte Suprema na moot and academic na, pero meron pa rin pong mga nag-hope na sana desisyonan pa rin ng Korte Suprema yan para once and for all matapos na po itong issue ng quorum. Kung valid pa rin ba yung Abelino versus Cuenco o mababago po ito sa pamamagitan po ng Cayetano versus Gatchalian. O yan ang mga aabangan po natin sa susunod na pagkakataon, pero dito malinaw na ang presumption of regularity sa aksyon ng isang ahensya ng gobyerno, in this case ang Senado, ay nasa panig ng majority noon at ngayon nga sa ilalim ng pamumuno na nitong si Senate President Wing Gatchalian. Ituloy po natin ang pakikinig dito, mga tol. That was a valid quorum and that was a valid motion na simple majority lang ng senators present ang kailangan. So kahit na anong gawin niya, tanggal na siya sa pwesto. Tanggal na rin sa pwesto si Marcoleta. Ngayon, yung pag-appoint ng mga committee chairman, ganun din. Bukod sa tinanggal na si Marcoleta, nag-appoint na ng bago si Senator Erwin Tulfo. Kaya wala silang authority to conduct the committee hearing on June 4. And proof of that is yung mismong Blue Ribbon Committee staff, hindi nga sila sinipot. Ibig sabihin, alam nila kung sino talaga yung legitimate at kung sino yung rogue. At ito na nga, sila Cayetano yon. Pinilit nila eh. Diba? Kaya wala silang parliamentary immunity. Sir, yung sinasabi po ninyo kanina na yung majority ng Senate dapat maging cautious pa rin kasi baka mamaya pigilan nitong si Senator Alan Cayetano yung impeachment. Paano po? Pwede bang gawin yun? Pwede pa bang pigilan yun? Kasi I mean, tapos na yung pre-trial conference ngayon at mukhang base po dun sa mga reports, tuloy-tuloy na rin siya on July 6. Pwede pa bang, meron pa bang ibang pwedeng maging batayan para mapigilan yung impeachment? Ganito po, sooner or later magtutuloy-tuloy yung impeachment trial. Tama po kayo dyan. Pero wag natin i-underestimate si Cayetano kasi napaka-creative yan niya nung kanyang mga pagkasalbahe. No? Hindi yan nauubusan ng gimmick. Kaya wag natin i-underestimate kasi tayo, mga ordinaryong tao, hindi natin maiisip yung naiisip niya. Kita nyo yung ginawa niyang gimmick na gumawa sila ng shooting incident doon sa Senado at kiniklaim niya with a straight face sa mamamayan na sinugod daw yung Senado. Sinugod. Alam na natin lahat na hindi at walang sumugod. Pero siya, he will try to gaslight everybody still. Tayo hindi natin naisip yun, yung mga ganong klaseng skandalo na gagamitin niya to protect his interest. So ganyan si Cayetano. Now, ang pinakang importante dito is maging accountable siya doon sa kanyang mga krimen na ginagawa at sa mga kamalian niya. Kaya ito po ang ginagawa natin. Good evening, Senator. Si Chigi Burrell po ito. Ano po sa tingin nyo ang pinakarason o pinakadahilan po kung bakit isinasangkot po kayo dito sa issue na to na tumanggap daw kayo ng pera para suhulan yung International Criminal Court? Ano po talaga ang mapapala nila dito? Kung maalala po ninyo, nung unang nilang inilabas ito, nung Pebrero, sa kalagitnaan po ng confirmation of charges hearing. Of all the days in the world, yun pa nila ginawa. At lumalabas dito, October pa sila last year, nakikipag-ugnayan kina Baligod, kina Mike Defensor. Kaya talagang prepare nila ito. So there was a destabilization component doon dahil before EDSA
anniversary ginawa yung kanilang expose. Tapos, kasagsagan ng confirmation of charges hearing sa ICC, ibig sabihin, talagang gusto nilang maging obstacle itong mga kanilang mga paratang doon sa proceeding sa The Hague. At hindi ako magtataka kung pag nagsimula na yung trial ay gagamitin niya ng mga defense lawyers ni Duterte para sirain yung prosecution. Sasabihin nila, binayaran niyang mga testigo na yan, binayaran tong prosecution team, kaya ganito, kaya kompromiso yan. Singit lang mga tol, ano? Ang layunin kasi na isa rin nakikita ko dyan, observation ko lang naman ito, ay para iset yung narrative sa public nung mga araw na yon away from the confirmation of charges nitong si Rodrigo Duterte. No? Kasi ang confirmation of charges ni Rodrigo Duterte, kung hindi ako nagkakamali sa pagkakatanda ko, February 24 to 27 eh. Tapos, lumabas sila February 24 sa Club Pilipino dyan po sa San Juan City. And then, salamat kay Norman Mangusin. Natatandaan ninyo yon? Kasi yun yung panahon na si Norman Mangusin inaresto. Si Norman Mangusin aka Francis Leo Marcos. Kaya ang atensyon ng publiko, hindi po nabaling dito sa mga marites. Mas napunta kay Norman Mangusin. Mas pinag-usapan ng social media si Norman Mangusin, mas pinag-usapan ng mainstream media si Norman Mangusin. No? Kaya miserably fail yung kanilang effort noong February 24. Akala nila puputok yung press conference nila na yon, pero instead na mapag-usapan sila, ay hindi sila napag-usapan dahil kay Norman Mangusin. I-correct nyo ako kung mali yung pagkakatanda ko, mga tol, inaalala lang natin to ngayon. Pero yun ay observation ko lang. Ano? At dito nga po sa pinapaliwanag sa atin ni Senator Trillanes, baka ang layunin talaga ay gamitin po iyan during trial ni Rodrigo Duterte at palabasin na ito pong prosecution ay tumatanggap ng suhol. Therefore, i-dismiss nyo ito. Ganun po ang nakikita ko rito, sooner or later gagamitin nila. Kasi yun lang po ang pwedeng kadahilanan. And nakita nyo, bawat appearance nila sa publiko ay nag-iiba-iba yung kwento. Sinabi nila noong una $2 million yung binigay nila sa akin para sa ICC. Tapos nung isang appearance, $1 million daw, isang maleta. Then eventually naging 6 na maleta na tago 1 million, $6 million na. So paano na ngayon to? Ano na ngayon yung tunay na version ng kwento nila? At sinasabi ko nga dito palagi, kung kaya kong suhulan yung ICC, hindi ba nila naisip na mas lalong kayang-kaya ni Duterte suhulan yung ICC? Pabayad pa lang nila sa abogado, $2 million a month na at least. Gaano kaya katotoo yan, mga tol, na ang bayad ng mga Duterte, ayon kay dating Senador Trillanes, ay at least $2 million or convertible to 120 to 130 million pesos a month. Kung susumahin natin yan, simula nung nakulong si Rodrigo Duterte noong March 2025, diyan po sa Hague, Netherlands, bilyon na po yan. Saan kaya kumukuha ng pambayad itong pamilya Duterte kung ang mga deklarado po nilang yaman ay hindi naman ganun kalaki? Marahil totoo talaga yung sinasabi ngayon nitong si Trillanes at yung alegasyon kay Sara Duterte na merong tagong yaman at ang buong pamilya Duterte ayon po kay Trillanes ay tumatanggap po ng mga dividendo mula po sa illegal na droga at iba pang mga illegal na gawain. Yan ay mga akusasyon ni Trillanes. Di pang isang buwan lang yung ibinigay nila. Di ba? Di mas may capacity sila to do that. Pero hindi nga ganyan ang mga institusyon, lalo na sa Europa. Hindi yan sila masusuhulan ng ganyan-ganyan. Kaya kailangan na lang nilang dungisan through this 18 bodyguards. So kahit gumugulong naman yung proseso dun sa International Criminal Court, pinupush pa rin nila kasi pwede pang gamitin dun sa trial itself. Yun pala yun. Opo. Okay, may follow-up kayo? Hindi, tungkol sa ICC lang ICC, para masara yung topic tungkol doon.
dahil yung huling nagsalita yung mga judge doon ay nagsalita sila Senator Trillanes tungkol doon sa fake news na kanilang nasasagap Oh, na yes. pinopropagate na hindi naman sinabing isang side lang Oo. parang lahat in general Nag-warn ay lang. sinasabi nag-warn sila about it, lalo yung mga pagpapahayag ng mga attorney. So ganun na kalala, Senator Trillanes, na talaga nakaabot ng hanggang doon yung usapin tungkol sa fake news at saka yung mga inilalabas na hindi totoong mga balita. Pero ito naman to be fair dun sa side nung anti-Duterte, yung mga lumalabas, sabi mo ng fake news, ito naman yung mga na-excite lang na mali yung interpretasyon, no? Pero yung sa side nila, sa kampo ng Duterte, talagang ito deliberate. Biruin nyo kung papakinggan nyo lang yung kanilang echo chamber, ilang beses na nakalabas si Duterte. At ito pinopropagate mismo ng mga pamilya niya. Sasabihin, ito na, makakalayan na si Duterte. Ang worst dyan mga tol, di ba, pinapakalat ng pamilya Duterte at ng mga vloggers nila. May mga naniniwalang Pilipino, mga DDS, no? Napapansin ko yan sa mga comment section pagka naliligaw sa newsfeed ko. Nagpapasalamat pa sa Diyos yung iba. Salamat sa Diyos, malaya na si PRRD ng teteng na yan. No, yun ang mahirap sa atin kapag hindi nag-iisip ang tao, no? Kaya lagi kong sinasabi sa ating programa na manood sa mga mainstream media. Hindi lamang po sa mga content creator na katulad namin. No, napakahalaga na tayo po'y nanonood sa mainstream media para nababalansi po natin lahat ng mga impormasyon. Oo, may mga impormasyon din na nakakalap ang mga content creator, pero majority po ng mga balitang ating pinag-uusapan galing po sa mainstream media. Kaya pag yung content creator ay nagsasabi sa inyo na huwag manonood sa mainstream media, magduda na kayo doon at mag-isip na kayo kung patuloy nyo pa rin panonoorin ng tao na yon dahil niloloko po kayo nun. No? Pag ang isang content creator pinagbabawalan ang mga manonood niya na manood sa mainstream media, niloloko po kayo nun at wag nyo na po sanang panoorin ng ganung tao. Manlilin lang po yon. Sila yung mga taong gusto, yung sinasabi lamang nila ang dapat paniwalaan ng kanilang mga manonood. And that's how Duterte works. Pansinin nyo, mismong taga-suporta ng mga Duterte, kung hindi ako nagkakamali, grupo nitong sina Baligod, meron pong suggestion kung ano yung mga dapat gawin ng mga DDS. Ang unang-una nilang sinasabi, may kaugnayan po ito sa impeachment ni Sara Duterte, huwag manonood ng impeachment hearing. Huwag manonood sa mainstream media maliban sa SMNI at saka Net25. Huwag manonood sa ibang vloggers maliban sa mga vloggers na pinangalanan nila na sumusuporta sa mga Duterte, no? Kaya kumbaga nililin lang nila at kinokondisyon nila yung isip ng mga manonood nila sa naratibo lamang na gustong marinig o sabihin rather ng mga Duterte. O ituloy po natin ang pakikinig po dito. Didismiss na yung kaso, etc. etc. Ang dami na paulit-ulit ng ganun. Pero ito naman yung mga supporters nila, kahit na paulit-ulit silang pinaglololoko, ano pa rin? Parang mesmerized pa rin sila dun sa, or hypnotized ang status nila, no? Kasi parang kulto na kahit na ilang beses paglolokohin, okay pa rin sa kanila. Tuloy-tuloy lang, papaniwalaan pa rin nila. Pero yan, at least naramdaman na ng ICC court na talagang hindi na pwede yung mga ganyang mga pinapakalat nila. Sir, speaking of ICC pa rin, pakitulungan nga po kaming maunawaan yung proseso dyan. Ano po? Kasi naglabas po kayo ng statement recently saying na wag maniwala tungkol doon sa warrant of arrest against Senator Bongo. Pero at what point po ba ina-unseal ng ICC yung warrant of arrest against doon po sa mga personalities involved? Kasi nung nilabas nila yung warrant of arrest kay FPRRD, well, nagulat kami. Yeah. Ganito po, yung sealed warrant, ito ay ginagawa nila para pagkamalaki yung posibilidad na maaresto yung mga akusado. Yung kay Digong
inunseal yun nung on the verge of being arrested na. Ganon din dito kay Bato. Inunseal yun nung maaresto na. It was just unfortunate na nilik ito ni Ombudsman Boying Remulla. Ngayon kung babasahin natin ang sitwasyon, mukhang wala pa talagang warrant of arrest para kay Bongo. Kasi mga tol, pwedeng maaresto si Senator Bongo at anytime dahil pumapasok po siya sa Senado 'Di ba? Unlike dito kina Bato de la Rosa na talagang hindi pumasok sa loob po ng ilang buwan, 6 na buwan. O, tapos nung pumasok siya, saka lamang inunseal ng International Criminal Court yung warrant of arrest para sa kanya. At tingin ko, yung sinabi ni Pulong Duterte, which pagdidiinan naman din po ng pansin dito yan ni Trillanes, ay hindi po talaga totoo. No? Kasi ito yung mga experience no? Ina-unseal lamang ng ICC yung warrant of arrest kung nakikita nila na mahuhuli na talaga yung tao. Si Senator Bongo, ilang beses pumasok sa Senado bago pa magkaroon ng sine die adjournment, di ba? Pero walang warrant of arrest na lumabas. Kaya baka hanggang ngayon, pinoproseso pa rin yan. Pero naniniwala si dating Senador Trillanes na baka bago matapos ang taon, lalabas ang warrant of arrest laban kay Bongo. Napakahalaga nun. Dahil pag nilabas ang warrant of arrest kay Bongo, either magtatago ito o susuko. Dalawa lang naman yun bali 3 pala kung manlalaban pa. No? Pero di ko nakikitang manlalaban si Bongo Mas nakikita ko sa kanyang magtatago po ito katulad ni Bato de la Rosa o kaya naman mauna yung pagkakaso kay Bongo dito sa atin, sa hukuman sa atin. Pagka ganun ang nangyari, magkakaroon ngayon ng opsyon ng gobyerno. Kasi yun ang wala sa parte ni Rodrigo Duterte sa ni Bato de la Rosa. Sa ilalim kasi ng Republic Act 9851, yung batas na tumutukoy sa crimes against humanity, sa batas po na yan, nakalagay po doon na meron pong pagpipilian ang gobyerno. No? Kung ang isang national po natin ay nakagawa ng isang crimes against humanity at meron na pong kasalukuyang investigasyon na isinasagawa ang isang international tribunal, ay pwede pong piliin ng ating gobyernong isurrender ito. No? Bakit may choice? Kasi kung meron din pong kinakaharap na kaso dito, pwede pong manindigan ng gobyerno natin na huwag isurrender yung tao. Instead, dito litisin. At tingin ko baka ganun ang mangyari dito kay Bongo. Ito, hula ko lang no? Dahil may mga kinakaharap na kaso ito, pwedeng makipag-bargain si Bongo dito sa gobyerno. O sige, again spekulasyon ko lang ito. No? Hindi po ito fact. Baka ang gawin ni Bongo dito, kung talagang nararamdaman niya na lalabasan siya ng warrant of arrest, sige, kasuhan nyo na ako dito sa Pilipinas. Tapos dito nyo na ako litisin. At least malapit ako sa pamilya ko. Diba? Madadalaw ako palagi ng pamilya ko. Pagka nangyari kasi sa ibang bansa dyan sa Hague, napakahirap. No? Bago siya madalaw ng kanyang immediate family, kailangan pang bumiyahe ng napakalayo at napakalaking gastos. Kaya yan naman ay spekulasyon ko lamang. Ituloy po natin ang pakikinig dito kay Trillanes. Nung nakahagip siya nung balita na gano'n, pero other than that, wala namang confirmation na lumabas. Okay. So ganun po yon. Yung public warrant na ini-issue nila, kunyari kagaya nung kay Putin, kay Netanyahu, pagka yung likelihood of arrest malabo, ito ay ginagawa nila para lang dun sa mga member states, hindi nila papasukin sa kanilang mga bansa. Pero itong sealed warrant, pagka talagang malaking posibilidad na maaresto, hinuhold nila until na-aresto na, then they would have the prerogative of unsealing the warrant. Ganun po yun. So nakadepende pala doon sa chances na maaresto yung personality. So in coordination talaga dun sa security natin dito. So much for that. Punta tayo sa interview na nakapokus kina Rodante Marculeta at kay
kay Alan Peter Cayetano. Ito, pakinggan po natin ang interview kay Trillanes ng DZMM. Kasi 6 na maleta daw eh. Ang hapon po, Sentry. Good afternoon. Magandang hapon sa inyo, Zandro at kay Miss Maan at sa ating mga listeners. Sentry, yun nga, bakit may bagong kaso na naman? Hindi pa po May DDS na naman nanonood sa atin. Sabi ni Renato Santiago, Top 1, kinain ka na ng sistema, putek, bulag, bibi, pingi ka na rin. Yan ang sinasabi ko, manood ka sa mainstream media, huwag kang manonood lamang sa mga vloggers na DDS. Kasi ganyan yung nagiging mindset mo. Ayokong patulan ka sapagkat nakakaawa ka. No, naaawa ako sa mga naniniwala na yung mga pinag-uusapan po natin balita ay puro kasinungalingan. Hindi po. Lahat po ng mga balita na pinapanood po natin at nire-reaksyonan ay katotohanan. No? Nakakaawa ka, Renato Santiago. Last time ko nang babanggitin ang pangalan mo at hindi ko napapansinin pa kung ano ang mga comment mo. Pero yan lamang ang masasabi ko sa iyo. Nakakaawa ka dahil ginagawa mong tanga ang sarili mo. enough yung mga nauna ninyong isinampang kaso. Alam niyo po, habang patuloy silang nagpapagamit dun sa mga political handlers nila, bagong kaso yon. Kasi ganun po ang ang cyber libel eh. Every occasion na sinasabi nila yon would be another count ng cyber libel. Kahit iisa lang, Senator, ang sinasabi. Basta't ibang okasyon. Hindi lang yon, iba yung sinasabi. Ayaw nga pala. Every occasion. Kaya nga yun mismo yung sinabi nila ngayon, ebidensya laban sa kanila based dun sa mga una nilang sinabi. Kasi gano'n yan eh. Oo. Para magtanda. Kasi kung ano man yung pinangako sa kanila rito o binigay sa kanila, tignan natin kung katumbas yan ng perwisyong kakaharapin nila. Hindi kasi pwede yung ganon. Ganon lang po yun. Pero yung executive, ano ba yun, yung privilege na sinasabi, pwede ba nilang gamitin yon, Senator? Hindi po. Kasi nung June 3 or the day before nag-conduct sila ng pseudo committee hearing, pinalitan na si Cayetano as Senate President, pinalitan na rin si Marcoleta as Blue Ribbon Committee Chairman. Kaya nung time na nag-conduct sila, wala na silang personality. In fact, pati mismo yung Blue Ribbon Committee staff na nagre-record doon, wala doon sa So anong nangyari dito? Parang press conference lang yon. Ngayon with that, strip sila ng parliamentary immunity nila. So parang rogue hearing na to, Senator, no? Kumbaga, illegal Ganun na po. yun. Oo. So, So, lahat ng rogue pinatawag doon, pwedeng kasuhan ng cyber libel. Yes. Oo. Opo, gano'n na nga po yun. Senador Oo. man o hindi. Yes. Kasama na, kaya nga doon sa final ko kanina, kasama si Marcoleta at saka si Cayetano. Oo. Kasi hindi pwedeng ganon. Actually, Yan mga tol ulitin lang natin, i-correct nyo ako kung mali ako, Kauna-unahang pagkakataon yan sa aking pagkakaalam na nakasuhan si Rodante Marcoleta o inireklamo si Rodante Marcoleta at Alan Peter Cayetano ng cyber libel. Ang mga reklamo kasi dito, particular kay Marcoleta, ay yung plunder saka indirect bribery and paglabag doon sa PD 46. Pero wala pa pong ibang nagsasampa ng kaso dyan at ngayon nga si dating Senador Trillanes para po sa kasong cyber libel. Ang tanong, magiging matagumpay kaya ito? Kasi may mga katulad ng binanggit ko kanina, nagpapaliwanag po na abogado dyan na still dahil nga daw po yan ginawa pa rin sa loob ng Senado ay covered pa rin daw po ito ng parliamentary immunity. Pero sa paniniwala nitong si Trillanes, hindi na po sapagkat bogus po yung hearing na isinagawa ni Rodante Marcoleta. itong mga ginagawa nila na yon, yung rogue committee hearing na yon, plus yung ginawa nila dun sa EDSA Mandaluyong, sa Events Place, may mga destabilization component yon.
Kasi may mga kaakibat na mobilization ng mga tao, panawagan. Kaya ano siya, it was meant to agitate the general public, hoping sila na mag-create ito ng outrage para people will start pouring out into the streets. Pero wala naman kadating-dating eh. Kasi nga, Kailan kaya maisipan ni PBBM kuhain si Sentry sa gabinete niya para mapatupad niya ng gusto yung magandang layunin niya na todo suporta naman si Sentry kay PBBM sa baka matuwid naman si Sentry para sa bayan. Tingin ko malabo na pong mangyari yan eh. Kasi unang-una, nasa 2 taon na lamang ang panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos. At kung magtatalaga ng panibagong cabinet secretary, ibig sabihin panibagong familiarization doon sa trabaho at panibagong diskarte. Which sa paniniwala ni PBBM hindi dapat, no? At sa huli, sinabi naman ni Pangulong Bongbong Marcos na napakaayos ng kanyang gabinete sa ngayon, no? Kaya nga ang malaking tanong din sa akin kasi nais ni PBBM na maibalik sa gabinete itong si dating Secretary of Interior and Local Government Benhur Abalos. Pero anong pwesto? Kung ang sinasabi ni PBBM wala siyang tatanggalin na cabinet secretary, paano niya maibabalik si former secretary Benhur Abalos? Yan yung isa sa mga tanong mga tol na hanggang ngayon syempre hindi ko masagot dahil ang makakasagot lang talaga dyan eventually kapag itinalaga finally nitong si PBBM muli sa kanyang gabinete, si Benhur Abalos. balubaluktot yung mga kwento, tapos kaya hindi nakapanipaniwala. So Yan Balu-baluktot ang kwento nitong mga marites kaya talagang hindi ka panipaniwala. Topic mo tungkol sa paglalahad ng kapatid ni Lino at uncle niya pinayuhan si Alan sa mga maling ginagawa na panood ko kay Juan Historiador. Edwin Marquez, na-topic ko na po yan kahapon kaya pasensya na at hindi na po natin mababalikan. Panoorin nyo na lamang po yung replay para mapakinggan nyo po yung ating naging opinion tungkol po dyan. minong mga nakasuhan na po ng libel. May mga pagkakataon kasi, Sentry, na hindi lang yung hindi lahat ng 18. Yung iba pa isa-isa, pa dalawa-dalawa, lalo na yung mga mismong bumabanggit doon sa pangalan ng spesipikong personalidad. Sa tingin nyo, Sentry, hindi kaya pag nag-ipon-ipon tong lahat, parang maipit at maiwan sa wala itong 18 at baka mamaya, pati pampaabogado, problemahin din nila. Dapat lang no? Kasi ganito po yan. Yun ang magiging problema eventually nitong mga marites na ito. Lalong-lalo na kapag natuloy yung kaso ngayong araw na ito kay Mike Defensor at kinalaunan labasan yan ng warrant of arrest, di wala nang magbabayad sa kanila. Kasi ang sinasabi sa akusasyon, si Mike Defensor daw po ang tumutustos dito sa mga marites na ito. Pag nakulong si Mike Defensor, mawawala po yun. Ang dami po nilang mga kasong kinakaharap. Kaliwat kanan. Mula Apari hanggang Ulo, ika nga. Kasi si Congressman Sia Adjong, nagsampa ng cyber libel sa City of Marawi pa. No? At tingin ko kaya din to ginagawa ni Senador Trillanes ay para ma-pressure ang mga ito na sabihin na ang katotohanan. Na bumaligtad sila kung kinakailangan. Kasi pwede namang mangyari yon mga tol. No? Na para lamang i-atras ng mga nagkaso sa kanila yung cyber libel nga na reklamo ay sabihin nila yung totoo. Makipag-kompromiso sila, pwede yun. No? Aminin nila sa publiko na yan ay gawa-gawa lamang nila at sila'y binayaran lamang. Pagka marahil gawin nila yan, baka magbago pa ang isip nitong mga napakaraming personalidad na nagsampa po sa kanila. Nawala po yung live natin sa Facebook. I do not know kung may nag-report. Pero tuloy tayo dito sa YouTube. Yan ba yung kalagayan nila na medyo gipit sila at kaya very vulnerable sila. Pero at the same time, nagpagamit sila May karampatang consequence yan. At yun naman yung sinasabi mo, Sandro, na yung
Doon sa ibang appearances nila, yung iba lang yung nagsalita. Pero doon sa affidavit kasi nila, pinagkaisa nila lahat eh. Parang shared knowledge yun. O ngayon, pagka sinabi nila doon sa kanilang depensa na hindi ko naman sinabi yan eh, gagamitin naman yun doon sa isang kaso nila na sinabi nila na ito lahat ang kaalaman namin. Joint affidavit eh. At dahil Kaya nga, yes. hindi nila alam kung saan sila susuot dito. Oo. At dahil nga sa sa patong-patong na kaso, posible ba maging pressure ito sa ilan para bumaliktad na, kumalas na, sir? Nasa sa kanila yon. Nasa kanila yon kung gusto nila ng redemption, di umamin sila kung sino ba yung nakipag-usap sa kanila, sino yung nangako sa kanila ng kung ano man, kapalit niya ang mga sinasabi lang. Kasi alam niyo, very basic. Sana lang kung ganyan din lang naman na gagawa sila ng mga kwento, sana magaling sila mag-memorize. Kasi nagkabuhol-buhol na eh. Di ba? Sasabihin dito, next, wala pala. Ngayon, dun sa akin, ang sinabi, noong una, $2 million yung binigay ko. Ngayon, lumalabas, $6 million na. Kasi 6 na maleta daw eh. Paano yun? Ano ba talaga? Di ba? Ano lang, ang problema, hindi alam nitong 18 na ito, yung pinasukan nila. Akala nila na parang social media engagements lang yan na pinupuri sila, binobola sila ng mga DDS. Pero yung mga yan, sa korte, wala yung mga yan. Kahit na ilang engagements ang ibigay sa inyo dyan, ilang papuri ibigay sa inyo dyan, pero sa korte kayo lang. Ngayon, yun na yung opportunity nila. Sige nga, Aber, pakita nyo lahat ng katibayan nyo. Yun ang gusto natin mangyari dito. Aamin at merong bibigay dyan, aamin dyan na nagamit lang siya kung ano man ang dahilan, di doon guguho lahat yan, Sandro. Maiba naman tayo. Punta tayo sa impeachment trial. Ito Nalalapit. Napipintong impeachment trial ni Vice Malapit na yan mga tol ha. July 6 ang impeachment trial kay Sara Duterte at terminated na po yung pre-trial conference. Kaya mukhang tuloy na yan. Maliban na lamang kung meron pong gawing hindi maganda. Ito pong mga followers o Duterte at mga followers nila para maantala yung nakatakdang pagdinig sa July 6. Very excited na dyan ang maraming mga Pilipino kasi mapapatunayan na natin ngayon sa pamamagitan ng panonood sa impeachment trial kung yung mga akusasyon ba kay Sara Duterte ay talagang makatotohanan. Dahil may mga ebidensya ng hindi pa nakikita ng publiko na ilalabas diyan. President Sara Duterte, isinama ng House Prosecution Panel sa kanilang pre-trial brief, yung pagpapatawag kay Mary Grace Piatos. So anong tingin nyo dito? Kasi alam naman natin, at sinabi ng PSA na walang ganong pangalan, hindi existing yung tao. Pero bakit ganito yung hakbang ng House Prosecution Panel? Ano yung nais nilang patunayan? Alam nyo, perjury pa yung ginagawa nila. Actually, Actually, yung defense yung nagpasomon kay, di ba? Kay Mary Grace Piatos daw, ipepresent nila. Alam mo, kung sino man yung ilalabas nila. Nakita ko lang, date pala ngayon is June 26, 2026. No? Ilang 6? 666. Hindi. Naisip ko lang yung bad number, 666. Pero, yan naman ay nataon lang siguro. No? Pero mag-ingatan lahat June 26, 2026. Tuloy po tayo sa pakikinig po dito. Diyan, presenting herself as Mary Grace Piatos, ay magkukumit ng perjury. Tapos, kung sino man yung knowingly na kahit na alam nilang bogus yan, ay pipilitin pa rin at ipepresent as though totoo, yun, magkukumit din ng perjury yan. Pati, may iba pang
kasong kakaharapin yan, yung pwede pang i-disbar yan, yung kung sino man abogado magpe-present yan. Kasi ano lang ito, ang gagawin nila dito, i-gaslight nila yung taong bayan, siguro by presenting this person, sasabihin niya totoo. Ngayon, masasubject yan sa cross-examination. Oo. Tatanungin, iba't ibang mga tanong dyan kasi tumatanggap siya ng pera, yung Mary Grace Piatos eh. Ano yung ginagawa niya, ano yung background, lahat yun. Nako, ilang krimen ang gagawin yun kung itutuloy nila yan. I think it's a... At ito lang kasi alam nila na i-report ng media o sasabihin nila, kita mo, meron talaga. Pero hindi naman ipe-present kinalaunan kasi kung ano man ang gagawin nila, sabihin na hindi namin na-present pero meron eh. Ganon yung mga drama niyang mga yan. But hindi na kakagat eh. Alam nyo, hindi na nila kontrolado yung gobyerno. Nung panahon ni Digong, nung inimbento nila yung kaso kay then Senator Laila de Lima, napapirma nila napapirma nila yung mga convicts na gumawa ng kwento. Tapos naproteksyonan nila itong mga ito na hindi na subject sa investigation, sa cross-examination. Kaya nagamit na lang nila enough to imprison si Senator de Lima. Pero ito ngayon hindi na obra eh. Walang magpo-protect dito sa tao na ito kung sino man yung ipe-present nyo. Kaya alam nila yan na pang-display lang nila yan, pang-gaslight lang nila yan. Kasi pati yung records, yung tax records noon, Sentry, kailangan bulat-latin din dahil biruin mo, tumatanggap ka ng ganong kalaking pera, nagbabayad ka ba ng tamang buwis? Yun. Oo, tsaka yung basic na Napakahalaga niyan mga tol. Yan ang naging pagkakamali ko sa totoo lang. Ang intention ko, sumunod sa batas. Kaso lang dahil nga po sa circumstansya, lagi ako nangangailangan at kinakapos pa. Kaya every now and then, yung mga kaibigan natin na uutangan ko, nababayaran din naman. Ang problema, hindi ko na-comply yung BIR ko. No? Nirehistro ko ang BIR ko 2022. Ito, public admission to. At mag-ingat ang mga katulad kong content creator na dapat sumusunod po tayo sa batas. Kasi lahat po ng income na pumapasok po sa atin, whether we like it or not, may bahagi po dyan ng gobyerno. No, tax po yan. At significant yung amount na pinag-uusapan po dito. Dahil na rin sa suporta ninyo mga tol. Kaya ang liabilities ko sa BIR, pinapakompute ko na ngayon. Pero sa estimate ko, baka umabot ng 1 milyon yan. No? Kaya pansinin ninyo, nakaraang araw, nag-post ako ng 18,000 plus. Pero kasama yung accounting fee, nasa 21,000, 22,000 yon. Tapos yesterday o nung isang araw, nagbayad na naman ako ng 7,200 plus sa tax. And pinapakompute ko ulit, baka by next week, magbabayad na naman ako ng significant na amount. And yung aking compliance para po sa kasalukuyan na, kasi dalawa yung inaayos ko eh. Yung mga default ko nung nakaraan from 2022, inaayos ko na yan. And yung kasalukuyan. Ang expected kong babayaran by July 25 next month ay 31,000. Percentage tax pa lang yun. Meron pang tinatawag na income tax. Sa income tax, ang approximate na mababayad ko dyan, baka umabot po ng more or less 20,000. No? Kaya sa mga content creator na katulad ko, wag nyo akong gagayahin. Magbayad kayo ng buwis on time dahil ang bigat po ng penalty. No, hindi naman ako makukulong diyan mga tol kasi hindi ko naman ini-evade yung buwis ko. Pero lesson learned sa akin 'yon na dapat sa bawat sahod na tinatanggap ko, naglalaan na talaga ako ng isang amount diyan na nakatalaga talaga sa tax para yung mga obligations ko di na ako mabibigla, no? Kaya nagpapaalala ko sa inyo kung sino man ang nanonood sa atin na content creator, ayusin nyo po yan. Dahil
pag hindi po kayo nagbayad ng tax, nasa politika tayo. Ang daming pwedeng magreklamo sa atin eh. No, hindi lamang yung mga binibira ninyong mga politiko. Pwede ring magreklamo sa inyo yung mga kapwa ninyo Pilipino na inis sa inyo. Tapos magpaimbestiga sa BIR. Tapos ang laki-laki ng mga views ninyo, hindi pala kayo nagbabayad ng tax, yari kayo dyan. Anyway, paalala lamang yan. Balik po tayo dito po sa pinapakinggan po natin. Birth certificate, yung ano ba, saan siya nag-elementary, high school, buong pagkatao po parang si Alice Guo yan. Hindi pwede ma-invento yan. Ito mga to ng Ito yon mga tol no? Baka sabihin kasi ng mga basher natin, nag-iimbento lang ako. As early as 2022, gusto kong sumunod sa batas. Ayan Diba nakikita nyo po yan? Yan po yung in-issue sa akin ng BIR. And ito po yung certificate of registration ko bilang vlogger. No? Yan. Yan. Ayan po, ilayo ko na lang. Baka makita yung mga impormasyon Tapos ito ngayon yung accounting office na humahawak ng case ko. Yan. No? And ito yung initial kong binayaran. Tapos meron akong binayaran through online lang muna. Kaya paalala lang sa mga kapwa ko content creator, no? Lalong-lalo na yung mga bumibira sa akin, wag nyo akong subukan. Ha? Yung mga content creator diyan na bibira sa akin, wag nyo akong subukan kasi ililigal ko kayo, no? Hindi ko kayo titirahin sa social media, pero sisiguraduhin ko na magko-comply kayo sa tax. Pagka nangyari yan, at hindi pala kayo nagbabayad ng tax, iiyak kayo sa sakit dahil ang bigat po ng penalty. Balik po tayo dito. no, kung paglololokohin tayo Ganon-ganon na lang. Tapos hindi lang Mary Grace Piatos kasi ito. Marami pang mga bogus names na na-find out ng PSA na non-existent. Paano yun? Isa-isahin nyo rin? Di ba? Yun ang problema nila. At saka, syempre, paano kung ang palusot Sentry, mali lang yung pangalan, parang nickname, yung Mary Grace Piatos. Sabi ko nga, sige, ilabas nila yun kung sino man yung tao na yun, na kung sino yun, tapos isa-subject yun sa cross-examination. Mamimilipit yun. Hindi madaling magtahi-tahi ng kwento on the spot. Yan. Yan ang napakahalaga kung bakit dapat maliti si Sara Duterte. Para na rin kay Sara Duterte. Sabi nila, katulad ng isang nanonood dito, nag-subscribe pa sa atin, pero tawag niya kay Trillanes Trililing. Ibig sabihin, DDS yan. Sabi ninyo, walang kasalanan si Sara Duterte, di ba? Malalaman natin yan kasi magkakaroon ng paglilitis at i-cross-examine ng depensa si Trillanes. Sabi ninyo, sinungaling si Trillanes. Panoorin ninyo yung magiging paglilitis. At doon nyo malalaman kapag kinross-examine po siya ng mga abogado ni Sara Duterte kung nagsisinungaling ba talaga si Trillanes o hindi. Hanggang dito na lamang muna. I-comment po ninyo sa chat area ang inyong opinion. At ganito po yan para malaman ninyo kung live pa po yung pinapanood ninyo. Kapag nakapag-comment po kayo sa comment section, ibig sabihin replay na po yon. Kapag kayo po'y nakapag-chat sa live chat, ibig sabihin live pa po yon. Maraming salamat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.